Good morning. Dito tayo sa mga ubas. Papakita ko sa inyo yung mga tanim ko dito sa likod ng bahay. Papakita ko rin sa inyo yung tanim ko dun sa una ng bahay ko. Ano yung mga improvement na naganap sa mga ilang araw na ginagawa natin mga procedure para malampasan yung problemang sakit ng aking mga tanim. Eto. Bahagharing makulay dito sa silangan. Ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasalat o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagkan. Paraiso dito sa aking kapaligiran. Berde at luntian, magandang mastan. Pagbukat liwayway sa silangan. Kanluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa maghapon. Ito mga kaibigan, mga master, yung grapes na hindi ko tinanggalan ng hindi ko itinigil ko yung pagtanggal ng dahon. Kung makikita niyo yung isa yan. Diyan ako nag-umpisang tanggalan ng dahon hanggang sa naisip ko na wag na lang tanggalan. I-reserve ko na lang yung dahon kahit na may sira. Ito yung comparison nung kabila. Yung kabila, tinanggalan ko ng dahon. Ito hindi. Kung alin yung mas maganda na pagsubok, yung pag try and error na ginagawa natin. Sa ngayon, para sa akin, mas maganda ito, yung hindi tanggalan. Kasi hanggang ngayon, kung hindi ko siya tinanggalan yung dulong yun, sana malago yung dahon yan. At ito nga, nagbawas nga din ako dito ng mga dahon eh. Sa susunod, hindi na. Kahit may tama. Ito yung tama, oh. Ayan. Okay lang naman. Namatay yung fungus. Patay yung fungus. Nagdalawang spray ako dito, mga master. Yung nung hapon. Tapos, padalawang araw ng umaga. Umaga kasi nga, ang nakita kong problema doon sa hapon, pagdating ng gabi, talagang ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Wash out lang din yung ating in-spray. Kaya ginawa ko, pagdating ng katulad ngayon, mga master, lumalabas yung init. In-spray ko siya ng umagang umaga. Yung active yung fungus sa paninira. Ang pag-spray kasi ng halaman ay umaga o kaya yung umagang umaga yung pumuputok yung hindi pa parang yung pumuputok yung araw sa silangan, yung nagpapakita ang araw sa silangan. O kaya naman ay sa hapon, paglubog ng araw. Pag sikat ng araw o paglubog ng araw, dun lumalabas yung mga maninira. Kaya yun yung saktong oras na dapat nag-i-spray tayo para sa ganon yung ating target na kalaban huli natin, madadali natin. Yan. Maganda na yung kinalabasan ng ating halaman. Yan, malalaki yung dahon. Lumalaki na rin yung stem. Yan. Malalapad na yung dahon, mga kaibigan. Ibig sabihin, tumatalab. Diba, nag-fertilizer din ako. Ngayon, mga kaibigan, meron akong itatry. Ito, matagal ko na rin alam. Kasi, nung high school ako, graduate ako sa trade school. Isa sa mga shop na encounter ko, nakuha ko. Kasi umiikot kami sa lahat ng shop, livelihood. Isa ang agriculture na tinuturo sa trade school at
natutunan ko din doon yung iba't ibang uri ng paghahalaman tulad nung isang ituturo ko sa inyo o gagawin ko na dito. Tapos may napanood akong training ng ganitong uri ng paghahalaman sa Balampaya sa Palawan ginawa. Meron akong napanood na video nung matagal-tagal ng panahon yon. Yung sa livelihood, nanghiram ako ng video sa livelihood sa Kapitolyo ng mga BCD pa ata yun, o BCD pa, hindi pa DVD. Yung nahiram ko na video, napanood ko yon. May ganun ding itinuro yung agriculturist na trainer do sa mga tao ng binigyan nila ng livelihood kung paano i-maintain yung halaman sa ganitong kondisyon. Tulad nito dito, pag panag-ulan talaga, matubig, hindi siya pantay hindi katulad sa bundok na dahilig yung lupa, ang tubig bumababa agad. Dito may mga lugong, may mga hindi pantay, yung tubig naiipon sa isang porsyon ng lupa na mababa, hindi siya umaagos. Yun yung isang problema. Ngayon kung nag-fertilizer tayo, tulad ng isang gabi, nag-fertilizer ako. Isang hapon, nag-fertilizer ako kasi pagdating ko galing opisina, yun lang kasi yung time ko eh. Yung pagbalik ko galing opisina, paspas na ako sa pag-aasikaso dito. Kasi nga, ito, kinahiligan ko lang. At the same time, gusto kong gawing part-time business. Kaya, yun yung time. Yun yung time na ginagawa ko. Pagdating nga, tulad ng sinabi ko kanina sa inyo, pagdating ng hapon, umulan. Hindi ko na alam, dahil kasi gabi na. Gabi na natapos. Hindi ko alam kung ano na nangyari dun sa fertilizer. Dahil ito, kanal ko na yan, kanal ko na yan. Na para maalis yung tubig. Hindi ko alam kung yung fertilizer na ilinagay ko dyan, sumama na dyan. Kung may nakuha konti lang yun. Yun, ituturo ko sa inyo mamaya. Napapakita ko sa inyo kung ano yung sunod na gagawin ko na pamamaraan. Siyempre, tayo, bawat araw kailangan bumibisita tayo sa ating halaman. Kahit anong klaseng halaman yan, kinasanayan ko yan dahil sa tatay ko. Nagbibisita siya ng palayan everyday. Kahit may katulong kami sa bukid, hindi maaaring hindi niya bibisitahin yung palayan niya everyday. Kasi tayong nagmamay-ari, tayong gumagastos, tayong nangangapital, tayo yung talagang nagkikita ng problema. Kasi hindi lang malasakit sa halaman, kundi iniingatan natin yung investment natin para sa ginagawa natin, sa hanap buhay natin. Tulad nito, natutuwa ako makita, natutuwa akong ipakita, natutuwa akong ibahagi sa inyo na maganda yung may magagandang nangyayari katulad niyan. Ang lalaki ng ng sanga niya. Yan, ang lalaki ng sanga. Yan, hanggang sa dulo, mga kaibigan, ito ang dulo. Malaki yung sanga. Ngayon, ito, bakit medyo kumukulot? Kasi dahil sa volume ng tubig. Sobra naman dami ng tubig. Ayan, yung talbos niya kumukulot. Okay lang ba? Hindi siya okay, kaso wala tayong magagawa. Mataas ang volume ng tubig. Meron din akong gagawing isang pamamaraan para dyan na naiisip ko sa panibagong taniman. Kasi nga, magagawa ako ng panibagong taniman dyan sa lininis ko na area. Dahil dyan ko itatanim yung mga bagong variety ng ubas. Ngayon, ang gagawin ko dyan, flower pot. Mga 2 patong ng hollow block.
bawat puno may square flower pot siya. Ano, at ang isa dong dahilan kung bakit ganun yung gusto ko, bukod sa maligtas sa tubig, kung sakasakali, yung pag-iipon ng matabang lupa sa loob ng flower pot, mas madaling mag-ipon bago magtanim. Actually, nagpapasibol pa lang naman ako nung itatanim ko. Yan. Yan, oh. At ang nga doon, yung tubig, siguro dahil ang ugat niya nasa taas, mas mataas kumpara sa tubig. Kasi nga naka-power pot siya. Baka lessen yung tubig. Ang ubas kasi, ang gusto niyan, mas mainit, saka medyo acidic na lupa. Yun, mas lessen yung yung tubig noon, baka mas maganda ang magiging produce ng halaman natin doon. Bawat araw dapat may improvement na tayo. Dapat bawat araw napapag-aralan natin yung buhay ng ating inaalagaan, kung ano yung dapat, kung ano yung susunod na hakbang na dapat natin gagawin. Tulad nito, yan, oh. Yan yung nangyari, pero at least maganda pa rin yung masigla pa yung halaman, kasi kung sa tao may buhok siya, masiglang tingnan kumpara dun sa nawala, katulad ng papakita ko sa inyo isang halamanan. Nag-uumpisa lang siya ngayon na magkaroon ng dahon sa pamamagitan ng sanga pa. Kasi hindi ko alam kung dadahon pa ito doon sa parang hindi na. Parang sa sanga na lang magpo-produce siya ng dahon. Actually naman, tatanggalin naman talaga natin yung mga dahong yan kapag may malalaki na siyang sanga, may mga sanga na siya. At yung sanga, yun yung magpo-produce ng dahon. Ganun naman talaga ang procedure na gagawin dyan. Kaso nga lang, maaga natin natanggalan yon. Kasi kala natin, mas makakatulong. Kasi nga, yung fungus, kapag naalis natin, nabawasan na. Pero ito, nakita natin na okay din naman kahit hindi tanggalin. Yan. Nawala. Nawala. Meron din naman ako nakita dito na hindi gaanong malaki o lumaki yung vine niya. Pero ito, lumalaki-laki na rin siya. Pero parang hindi gaano. Tsaka yung isang yun. Yan. Ito, dito tayo. Lapit tayo. Ito. Alis dito siya. Malaki siya. Pero pagdating dito, lumiit na siya. Maliit na yung vine. Baka yung fertilizer dito ko linagay, baka natapon. Pwedeng natapon. Kaya ito yung naiisip ko na pamamaraan kung papaano natin gagawin na ma-save yung fertilizer na ang makikinabang talaga yung halaman. Doon sa kabila, mas mas maraming ganito. Kasi ang tubig doon dumidiretso talaga. Umaagos. Ang tubig doon, volume ang tubig na nagkakaroon doon kasi dahil aling sa bahay. Diyan sa bahay. Malapad kasi itong bahay ng nanay ko. Malaki yan. Ang lapad ng bubong niyan. Madaming tubig ang lumalabas yan. At ang lahat ng tubig niyan, doon pumupunta. Doon dumadaan sa may ubasan. Pwede ko siyang gawing katulad nito, kabila, na lagyan ng hollow block. Kaso, ang ugat talaga niya nasa ilalim na. Kasi ito, kung sasapulan ko ng hollow block, ang magiging ugat ng magiging halaman ko dyan, kasi doon ko mismo itatanim sa lupa na nasa flower pot na, ang ugat niya nasa taas ng flower pot, nandun pa. Wala sa ground. Kung magkaroon man sa ground, matagal pang panahon yun bago umabot sa ground.
mas malakas na kasi ang ano pag adult na yung halaman. Pagka bata pa yung halaman, mas mahina siya sa mga sakit o ano mang kalaban habang siya nagpapalaki. Actually, ito to pala, yung dalawa, yung tatlong, kasi late ko na rin naman to, alam niyo naman yan, na kinating ko ulit yan, alam niyo yung kinating ko ulit yan. Yung mga ibang sibol doon diyang galing di ba? Kinating ko yan. At maliit, ito maliit din yan, Pero ito, lumalaki na to talaga. Isang ito. Ito. Yan. Ito mga kaibigan, yung green variety. Ito yung ibinading natin. Yan. Sa pagkakabading natin, ito na siya. Ito, papakitin ko dito sa taas. Dito sa taas. Dito ko siya papagapangin. Kasi ibang variety yan. Ito, malaki to. Ito, Pero yung mga dahon niya, lumaki na rin. Ito pa, isa pa. Ito to. Yung papunta doon, na sanga, malaki na siya. Pero yung dito, maliit. Yan, maliit yung sanga niya. Ito din. Pero yung kabila, malaki. Actually, sa hahabol na yan kasi itong kabila, mas Yan. I-flex ko lang mga master yung aking pananim sa paso. Ito na siya. Malapit ko nang itanim sa paso. Konting na lang yan. Konting mga araw na lang siguro yan. Ito yung nagkamali ako. Nakat ko, kala ko, yung sibol, yung ganito, kala ko, dito dito nakasuloy. Yung pala, dito. Nung mangkat ko, sabi ko, ay nako, patay. Wala na. At least merong buhay pa na mga Ito yung hindi na buhay. Ito sinasabi ko na kinating natin doon. Kaya na-late yung naando sa kabilang yon, yung pinakita ko sa inyo na medyo payat pa yung stem niya. Diyan galing. Ito, doon galing. Ikinating ko yan. Yan. Tapos i-flex ko din sa inyo itong bagong variety. Ito mga master. 2 days na ito na nakatanim. Yan. 2 araw na ito na nandito sa nursery natin. Yan. Hindi ko siya pinapaarawan pa. Hindi ko pa siya ilinalabas sa baka madali. Ingat tayo. Dito lang ako walang tiwala talaga sa isang ito. Nangingitim Yan yung maliit. Pero yung ilalim naman niya, okay, baka sakaling mabuhay pa. Dahil yung ilalim niya meron ding nudes. Yan. Ito mga kaibigan yung kabilang garden. Yan, malungkot na tingnan. Nagkaano naman siya. Nagkakaroon na siya ng panibagong dahon. Yun nga, sabi ko, ang panibagong dahon, sa sanga na. Kaya niisip ko nga, magputol lang para tingnan natin. Hindi ko pa, ito pinag-aaralan ko pa rin itong isang taniman ito. Kung paano gawin ko, kung putulin ko na yung mga sangang yan para magpanibagong sanga. Kaso yung time, ang tagal ulit bago makapagpasuloy ng sanga. Although nakikita ko naman yung improvement, malago naman. Kung yung dulo na lang ng ganito yung may dahon, papatabiain ko na lang yung stem niya. Pag mataba ng stem, magkakaroon na siya ng panibagong sanga para naman sa fruit cane. Yun na lang hihintayin ko dyan. Sa susunod na mga alam ko na hindi na kailangang magtanggal ng dahon. Hindi na kailangan. Tuloy ito, pangit lang siyang tingnan. Pero ligtas na doon sa punggos talaga kasi tinanggal natin yung may punggos. Tinapon natin yung may punggos. Ligtas na siya sa punggos. Magpapataba na lang tayo yung stem. Actually, meron naman taga-sunog nung nutrition na kinakain natin kasi meron pa rin naman silang dahon.
Tulad nito mga kaibigan, ito nga sinasabi ko, diyan lumalabas yung tubig, napakadami. Yung sa akin kasi, diretso sa kanal dun. Tumatapon na dun sa labas. Ito kasi, hindi siya diretso sa kanal dun. Ito siya bumabagsak. Pag bumagsak ang tubig yan, dito, talagang umaagos dito. Hindi naman siya direktang dito sa lupa. Dito sa tanim, kasi medyo may umbok yung tanim. Pero yung paligid niya, dinadaanan talaga. Papunta dito, papunta doon sa may itik, doon sa may ng itik. Tulad nitong mga ganito, medyo maliliit pa. Ito maliit, kailangan kong palakihin para magdumanda na siya. Pero maganda naman yung main stem niya, saka yung sanga niya. Ito yung sanga. Ito yung main. Ito, sanga na to. Ito yung putkin to. Ito naman sa totoo lang, puputulin yan eh. Yan. Kasi dito magkakaroon ng bunga. Magpuputol tayo dyan eh. Kailangan lang natin palakihin yan. Ngayon, dahil nga doon sa problema na gusto kong solusyonan yung pag umuulan, itong gagamitin natin. Putol na. Yan. Itutusok natin dito. Ibabaon natin. Dito tayo maglalagay ng pataba. Either na basa siya o hindi siya basa. Basta dito natin lalagay. Pag tag-ulan, pwedeng direkta natin. Kahit hindi na nalagyan natin dito, pwedeng ilagay natin dito yung mga binulok natin na pataba. Kung ganitong tag-ulan naman, pag tag-init, ganun yung gawin natin. Sa sinabi ko. Pag tag-ulan naman, yung abono, dito natin ihuhulog. Na hindi natin, uti-uti siya matutunaw ng lupa. Kukuhanin siya. Direkta siya sa ilalim sa may ugat. Direkta na siya sa may ugat. Kung sa tao, sa hayop, katulad na halimbawa, baboy, tinuturok natin, direkta na sa katawan, hindi natutunawin. Yung mga ganun type procedure. Parang ang style nito, para itong itinurok natin sa halaman natin, direkta na to sa ugat, doon pupunta. Yun yung isa sa mga naisip ko at isa yon sa mga natutunan ko. Kahit nga doon sa sinabi ko sa inyo na isang training na panood ko dati sa mga video na nahiram ko sa livelihood ng Kapitolyo. Ganon. Yung sa Palawan, yung sa sa Malampaya. Ganon din yung ginawa nila sa mga pagtag-init. Busy, halimbawa katulad ko na nagtatrabaho tapos naghahalaman din. Hindi 100% nakatutok sa halaman. Ang ginagawa, bote, ganitong klaseng bote, may tubig, pinuputol yung puwitan, tapos isunusok-sok, ganito din, isusok-sok, tapos nagiiwan ng tubig. Hindi siya agad na uubos dire-direkta. Ganun din yung kung sakaling gusto nyo na tinunaw nyo yung abono, pag linagay nyo ito dyan, hindi ito sip-sip agad lahat. Utay-utay ito. Utay-utay. Pwedeng gawin nyo para halimbawa nag-uulan nga. Para hindi siya umawas, mapuno. Putulin nyo lang tapos may tirang plastic para magsilbi siyang taklob pa rin dito, hindi natatanggal yung puwitan. Binabalo-baloktot lang natin kapag i-open natin. Hindi siya mapapasok ng tubig. Kung ilan yung linagay mong tubig doon, yun lang yun. Tapos, matagal siya utay-utay lang siya. Pwedeng ganun yung gawin natin. Ayun, mag-iipon ngayon ako ng ganito. At pagtutusok ko dyan sa mga tabi ng puno. Sa mga ginagawa din yan sa mga nasa paso. Pwede natin gawin sa paso yan. At yun din yung gagawin ko para nagsisilbi na catheter. Kung sa tao, yun ang catheter niya. Nakakatheter yung halaman natin. Daanan ng mga pagkaing masustansya para sa kanya. Yun. Ito mga kaibigan, hindi ito yung shinare ko sa inyo, hindi ito experiment. Ito ay natutunan ko sa agriculture.
Yung gagawin kong yon. Hindi yun experiment. Kung kayo hindi nyo alam yung procedure na yon, meron kayong dagdag kaalaman na natutunan mula sa akin. Yan, mga partners ko sa paghahalaman. Ang paghahalaman, isang uri ito ng prevention para sa good health. Alam natin yan, ha? Ginagawa ko ito, nagsimula ako sa mga vlog na pinapakita ko sa inyo as a prevention specialist, as a sharing for good health. Hanggang ngayon yan pa rin, kahit na iba sa tingin nyo yung content na ginagawa ko, pero iisa pa rin po ang dahilan, ang pagkakaroon ng prevention para sa katawan natin. Ang kumain tayo ng masustansyang pagkain, hindi mga junk foods, hindi mga kung ano-ano na lang na pagkain. Please, sariwang pagkain. I-flex ko na rin kayo doon sa mga halaman na papakita ko sa inyo at ilang produkto dito sa aming mini farm. Siyempre, hindi mawawala yung backyard na mga birds natin. Ang isa uri ng birds, itik. Meron siyang, doon pumupunta yung tubig na sinasabi ko. Ito dumadaan. Yan. Yan dumadaan. Tapos, yung papunta doon pumupunta. Liguan. Para natural yung pag-aalaga natin ng itik. Kung makikita nyo doon sa dulo, may mga halaman. Yan. Lalapit tayo sa halaman. Papakita ko sa inyo yan. Ito mga partners, isang uri din ng mga alaga natin birds yun. Meron doon may dalawang kulungan doon. Yan. Yan mga manok. Kung saan nakakapag-produce tayo ng, ito organic ito ha. Organic chicken. Dito na mga commercial na feeds. Ang pinoproduce natin dito itlog. Free range kasi ito, yung mga brown egg. Ito, maliliit pa yun. Ito yung, ito Tagalog ito. Native to. Na may kinocross natin sa mga free range. Ito yung free range talaga. Yan. Marami pa doon. Ito yung cross na siya. Masarap na karne. Yung isa sa mga masasarap na karne kasi cross na siya. Tapos, siyempre, yung mga dati pang alaga namin dito, Vani. Yan. Pakita ko pa sa inyo yung ibang mga chicken natin sa kabilang kulungan. Ito mga kaibigan, yung mga prutas. Siya yung mga pinapakain namin dito. May mga fermented dyan dito. Yan Ito yung mga pinaglalagay na pagkain, at tinatadtad na gulay. Yan yan. May mga fermented diyan. Yan Ito yung egg. Yan. May mga pananim. Ampalaya, upo. Dito naman tayo sa kabila na building. Ito ang dati kong piggery. Yung dito dati, may free range dito dati. Organic na baboy damo at saka Berkshire yung pinoproduce ko doon. Ito, may mga manok pa dito. Yan. Meron pa rin dito. Ito. Yung mga pinoproduce na itlog. Ayan. Yun. Mga kaibigan, ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung mga halaman. Ito pala, gusto ko i-share sa inyo.
Ito yung alagaan ng bulate kung saan nakakapag-produce tayo ng vermicast. Yan. Ito yun. Yan. Alagaan siya ng bulate kasi may vermicast. Ito ang palaya, oh. Yan, oh. Talong. Yan, oh. Kita nyo, ini-imbak yung mga dahon, ginagawang fertilizer. Ito, yan, mga pan na yan, nalagyan niya naman yung katulad ng papakain sa mga hayop natin. Ito naman, asola. Ano, pampakain. Yan yung mga, ano, ito, yung mga gulay dito, puro organic. Puro organic yan. Yun lang ubas ko yung trinay ko na ano sa hindi organic. Ito, puro organic yan. Yan. Ang mga, ano niya, mga vermicast. Ito, pakain nito sa ano, ito yung Madre de Agua. Marami kami nito. Pagkain nito na mga hayop namin dito. Yan. Ampalaya. Ayan. Oh, yun, mga ampalaya. Naglawit na ampalaya. Yan. Medyo matubig talaga. Pumupunta kasi dito yung tubig eh. Ito, medyo matataas na to. Tinaas na. Tignan nyo yung mga tae ng ano, oh. Ayan. Mga dumi ng hayop na, no. Diyan ilinalagay. Bahala na. At puputik na tayo. Yan. Madaming mga halaman. May mga mais-mais pa doon. O, yan. Ito, talong to. Ayan, oh. Ang lalaki ng talong, oh. Yan yung black. Iba't ibang uri ng talong. Yan, ang daming talong. Daming bunga ng talong, oh. Yan. Ganyan kami dito, mga kaibigan. Ito yung aming mini farm. Ang aming medyo farm. Ito yung kinuhanan ko ng green variety na ubas. Napakahirap lang talaga at maulan. Try and error din talaga ang pag-aano. Itong palay na to, itong isang pitak na malaki. Ito ay brown rice. Medyo nahihinog na. Mga ilang araw na lang to, aanihin na yan. Yan. Yan lang mga kaibigan, mga master. Salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel at palagi niyong panoodin ang aking mga vlog. Madaming matututunan, madaming mapupulot na aral, maraming pakinabang sa katawan ang prevention. Ito isang uri ng prevention. Maraming dahilan kung bakit lulusog ang ating katawan at ang ating isipan kahit sa simpleng pagtatanim lang ng halaman sa ating kapaligiran, sa ating backyard. Bye-bye at God bless you. Paki-like, paki-subscribe, paki-comment sa aking comment box.